Gluto ako ng sayote with miswa. Si hapon naman napatake to pa mga auntie. Kinabukasan, pina-check up namin si Kenshin at nagluto kami ng homemade ramen. Hi, hello, minasang konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Magluto na ako ng hapunan. Ito yung naisipan ko, magluluto ako ng sayote with miswa. Saktong-sakto dahil marami pa tayong sayote. Ito po yung last harvest ko dun sa mga tanim kong sayote. Kahiwalay dito mga pinunla ko. Sisimula na nga po sila magkaroon ng tangkay. Na lang medyo maliit pa. Kaya hindi ko muna ilalagay sa lupa. Ito pa kasi mabilis at maaga. Tira ako ng mga ilang pirasong sayote. Meron akong gagamitin at lulutuin ngayong winter. Parang nag-rejob yung kamay ko kapag nahawakan ko yung dagta. Kailangan kong mag-gloves mga auntie kasi madagta tong sayote. Ito palang ata yung pang-apat na beses na magluluto ako ng favorite kong sayote. Hindi pa ata ako nakapag-tinola at saka nakapag-chop suey. Dahil marami pa akong stocks, kaya pwede ako magluto anytime kung gusto ko. Mamit na ako dito ng gloves para hindi ko mahawakan yung dagta. Dati kasi nung nahawakan ko yung dagta, alam mga auntie, parang nag-rejob yung kamay ko. Babalat kasi tapos binat na binat pa. Buti na lang talaga, meron ako ni-reserve na gagamitin ko ngayong winter. Kakatuwa kasi magto 2 months na pero hindi pa rin sila nabubulok. May nabulok man o nasira, yun po yung mga nagasgasan. Tapos ng ilang minuto, eto na po lahat yung mga ingredients natin. Noon ako nang niluto tong giniling, lagay ng bawang at sibuyas, tapos halu-haluin lang hanggang sa maluto. Tapos ng ilang minuto, lalagay ko na din tong ilang pirasong kamatis. At pagkatapos, ay lalagay ko na din tong ating mga hiniwa-hiwang sayote. Kahit na hindi na bagong pitas, tignan nyo naman mga auntie, mukha pa rin fresh. Lagay na nga rin pala ako dito ng konting tubig. Lagay na din ako dito ng mga pampalasa kagaya ng shokusho o salt and pepper at ng magic sarap. Alam muna natin ng ilang minuto hanggang sa maluto yung sayote. Tapos sunod natin ilalagay itong miswa. Grabe mga auntie, sobrang na-miss kong kumain ng ganito. Ito nga po palang miswa, ito pa po yung dala ni Bunso nung pumunta siya dito sa Japan. Ko palang ito maluluto at matitikman. Siguro nasa 20 pieces ata yung dala nun ni Bunso. Yung iba pong mga auntie, pinamigay ko sa mga kaibigan ko. Ito na nga po pagkatapos ng ilang minuto. Sobrang bilis dahil tapos ko nang lutuin tong sayote with miswa. Kakain na tayo mga auntie. Meron po ako ditong kaning lamig. Tapos ito yung niluto kong miswa. Si Kenshin naman kanina kumain na din. Ako na lang. Tapos si Hapon naman, mamaya pa yun uuwi. Tadakimasu. Meron tayo ditong kaning lamig. Lagyan natin ng ulam. Ang sarap! Excited na ulit ako magtanim ng sayote next year. Ang dami kong pinunla at itatanim dahil ang dami pong nagpa-reserve. Sarap na sarap talaga ako. Feeling ko para akong nasa Pinas kapag ganito yung mga ulam ko. Simot na simot at walang nasasayang. Mga bandang alas 9 naman, dumating na po si uncle yung hapon galing trabaho. Tapos yung maligo ay kumain na siya. Bigyan ko din siya ng niluto ko at napatake to pa nga siya mga auntie. Painit lang ako ng konti sa oven sa kako sinalin. Time ko lang po ipagluto ng ganito si hapon. Nakakatuwa kasi kinakain at inuubos niya. Nasanay ko na siya na kumain ng mga pagkaing Pinoy. Hi mga auntie! Good morning po! Ipapa-check up po namin si Kenshin. Fast forward na nga po mga auntie, mga bandang alas 10 ng umaga. Nagbiyahe kami papunta ng BOE. Tapos ng ilang minuto ay nakarating na kami. Bali may vaccine po ngayon si Kenshin para po sa influenza. Pag ganitong taglamig, usong-uso po yung ganong sakit. Halos karamihan ng mga natatamaan ay mga bata. Kuya, saan kuya? Iba na pala yung vaccine ngayon na para sa influenza. Walang po alam mga auntie kasi dati ay tinuturo. Pero ngayon nilalagay na lang sa ilong. Parang mas maganda ata yun kasi walang karayong mga auntie at para hindi matakot ang bata. Si Kenshin po kasi mga auntie ay takot po sa injection. So eto na nga po pagkatapos namin dun sa hospital. Punta kami dito sa Hyundai. Hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko, basta yun na yun mga auntie. Dahil nag-birthday po si Kenshin, kaya bibilhan po siya ng regalo ni uncle niyong hapon. Kami nagpunta sa mga bilihan ng libro. Ito nga po yung gusto ng anak ko, si Ultraman. Yung anak ko, napakahilig niya sa Ultraman at sa mga kalaban ni Ultraman. Dami niyang collection. Tapos sa bahay, lagi niyang dinodrawing. Minsan lang po siya bilhan ni uncle niyong hapon ng mga ganitong bagay. Hindi po kasi siya ini-spoil ng asawa ko. Nag-i-spoil po sa anak ko, itong si auntie niyo. Kung ano yung gusto ni Kenshin, ay binibili ko kaagad. Hindi pala dapat ganon. Sasanay na po kasi sila mga auntie kapag palaging ganon. Kasi kapag lagi natin
sinusunod yung gusto ng mga bata. Pag hindi natin sinunod yung gusto nila o kaya naman binilhan, nagagalit sila o umiiyak o nagwawala. Ngayon, kapag merong gustong ipabili si Kenshi, matanggi na ako at ina-explain ko sa kanya kung bakit hindi ko siya binibilhan. Binibili ko na lang sa kanya ay yung ginagamit niya pang school. Pinapaunawa ko din kay Kenshi na hindi basta-basta pinupulot ang pera. Kahit bata pa siya, sinasabi ko talaga yun sa kanya mga auntie. Ay, mga magulang, iba-iba yung paraan natin kung paano natin disiplinahin yung mga anak natin. Pero isa lang ang gusto natin, yun yung maging maayos sila. Ito na nga po, pagkatapos namin mag-grocery, na po kami ng bahay tapos nagluto kami ng homemade ramen. Luto po si uncle yung hapon ng karne na merong toge. Bumili lang kami ng ramen sa supermarket. 2 pack yung binili namin. Yung isang pack ay good for 2 person. At din po yung kasamang sauce at noodles. Yung noodles, pinainit ko lang ng 3 minutes. Tapos nagpakulo ako ng tubig. Saka ko nilagay yung 3 plastic ng sauce. Hey mga auntie, ito po yung homemade naming ramen. Kain po tayo ng ramen. Kapag ganitong malamig ang panahon, bagay na bagay talaga tong ramen. Sa kumain kami sa labas, bakit na lang hindi dito sa bahay? Hindi po mga auntie, etong si uncle yung hapon, meron siyang sariling restaurant ng ramen. Kahit na nag-stop po sa uncle yung hapon, ay chef pa rin siya. Hapon niya ulit magtayo ng sarili niyang restaurant. So nga lang, baka hindi na daw ramen yung ibibenta niya. Hindi ko alam kung anong klaseng restaurant, pero balak na po namin yan kapag nag-retired siya. Alam po mga auntie, maraming salamat po at sinamahan niyo kami sa buong maghapon. Thank you for watching. Sayonara and... 皆さんありがとう。サラミマラパポ。